Mga traidor ng kasaysayan, ito ang nalathala sa artikulong may pamagat na sa poll ng batikang mamamahayag at komentarista ng Philippine Star ngayon, Jarius Bundok. Ganito ang nilalaman ng kanyang artikulo, and I quote, Taong 1763, pinatay si Diego Silang, 32 ng kaibigang Miguel Vicos, mestisong Ilocano si Vicos, na binayaran ng mga prailing Kastila para gapiin si Silang sa tulong ni Pedro Becbec. Taong 1896, inaway ni Teodoro Patiño ang kapwa katipunerong Apolonio de la Cruz dahil sa 2 pesos taas sahod sa Diario de Manila. Sinuplong ni Patiño ang lihim na samahan sa kapatid na Madreng Honoria na nagsumbong sa Kastilang Cura Parroco Mariano Hill. Hinuli ang pinuno. 1897, nanguna si Major Lazaro Macapagal sa pagpatay kay Andres Bonifacio. Sinaksak ni na Agapito Bonzon at Jose Ignacio Paua sa Laegsi Supremo. Binaril ang kapatid na Seriaco. Binugbog si Procopio at ginahasa si Gregoria de Jesus. 1897, inudyukan ni Pedro Paterno si General Emilio Aguinaldo makipagpakto sa Biak na Bato at lumipat sa Hong Kong. Tapos humingi siya ng pabuyang 800,000 pesos at titulong baron. Mariing tumanggi ang Kastilang Gobernador General Fernando Primo de Rivera. 1899, bantay sarado sina General Gregorio del Pilar at 60 sundalo sa Tiran Pass. Pero tinuro ni Januario Galut sa mga tropang Amerikano ang pasilyo mula sa likod. Nagapi ang rear guard ni Presidente Aguinaldo. 1901, nagbisundalo ni Aguinaldo ang ilang makabebe scouts na kumampi sa US Army. Dinala nila sa kuta ang mga kunwari bihag na Amerikano. Nilundag at hinuli nila si Presidente Aguinaldo sa utos ni General Frederick Funston. 1945, dinakip si collaborator Mariano Marcos ng Luzon Guerrilla Armed Forces ni Major Robert Lapham. Sa paglilitis, inamin ni Marcos ang mga sala, ang hatol, pagpatay sa paraang drone and quartering, itinali ang mga kamay at paa sa 2 kalabaw na nilatigo para tumakbo sa magkabilang direksyon. Binitay sa puno ang lasog-dasog na bangkay. Sa pook na ngayon ang Don Mariano Marcos Memorial State University, Bacnotan, La Union. Ginawa ni President Ferdinand Marcos Sr. na Mariano Marcos Avenue ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa panahon ngayon, 2024, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., napabalitang napakaraming Pinoy na naglitawang nakasuporta sa China sa issue ng West Philippine Sea. Nangunguna na ang dating Pangulong Digong Duterte na may nakabimbing kaso sa International Court dahil sa kasong human rights. At hindi naman may tatatwa na masyado ng agresibo ang China sa pagpapalawak ng kanilang nasasakupan. Nalathala din ang artikulong to sa Philippine Star ngayon. Gusto ng bansang China na maangkin lahat ang teritoryo sa West Philippine Sea na dating China Sea. Sa ginagawa ng China na reclamation activities, nagpapatunay lamang na gusto nilang okupahan ang lahat ng nasa West Philippine Sea sa kabila na ito'y kabilang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Lantaran na at walang takot ang ginagawang pag-reclaim ng China at ang sino mang kokontra sa kanila ay lalabanan nila. Patunay sa kanilang kahandaan ay ang mga nakaantabay na barko ng Chinese militia. Matagal nang nakaporma at nagbabantay ang mga barko na naghihintay lamang ng utos. Ang pinakabagong reclamation activities na sinisimula ng China ay ang Escoda Shoal na malapit lamang sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, tinatampakan na ang Escoda Shoal at ang ginagawang panambak ay mga wasak o dinurog na corals. Ayon sa Philippine Coast Guard, naghahanda ang China sa itatayong artipisyal na isla sa ibabaw ng Escoda. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa ginawang 3 linggong deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, naobserbahan ang low tide elevation sa Shoal. Sabi rin ni Tariela na mataan nila ang 30 Chinese militia vessels bukod pa sa mga research ship ng China. Nagsisimula na muna ang pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal upang mapigilan ang pag-reclaim ng China sa teritoryo. Hindi hahayaan na makagawa ng artipisyal na isla ang China. Kung matatandaan, nakagawa na ng artipisyal na isla ang China sa pinag-aagawang Spratly Islands at may mga hukbo na roon.
Nararapat lamang na magpatrolya ang Philippine Coast Guard para na monitor ang ginagawa ng China. Baka magising na lamang isang umaga ang mga Pilipino na may mga artipisyal na isla na dyan sa Escoda. Ang pagbabantay ay mahalaga rin para makita ang ginagawang pagtampalasan ng China sa corals. Kung magpipilit ang China na gumawa ng artipisyal na isla sa sakop ng Pilipinas, dito dapat nang gumawa ng hakbang ang pamahalaan. Magsasawalang kibo na lang ba gaya ng ginagawang di pagkilos sa marami ng insidente na pambobomba ng tubig? Ibang usapan na kapag nagtayo ng isla sa sakop ng Pilipinas. Pagsakop na ito at dapat nang lumaban. Hindi dapat manahimik sa paglamon ng China.